Samantala, ng araw ding iyon ay gaganapin naman ang fun ride ng mga taga-Hakone Academy bilang pamamaalam nila sa mga third year, at magsisimula iyon sa parking lot ng isang convenience store. Iyon na ang huling pagtakbo ni Arakita, Shinkai Tudo, at Fukutomi bilang parte ng Hakone Academy. Hindi nagtagal ay sinimulan na ang fun ride sa pangunguna ng 4 na third year, at inabangan iyon ng mga kababaihan na humahanga kay Tudo, bagay na pinasalamatan naman nito. Humanga ang ibang miyembro ng team kay Tudo, kaya sinabi ni Fujiwara sa mga ito na maaaring palabiro minsan si Tudo, pero kapag naman kailangan iyon ng team ay palagi iyong dumadating na handa at nasa pinakamagandang kondisyon gaya ng nangyari sa Inter-High. Nagpasalamat naman si Shinkai kay Fukutomi para sa 6 na taon nilang magkasama simula pa lang noong middle school, at nang dahil umano kay Fukutomi ay nakapagpatuloy pa rin siya sa pagbibisikleta. Lalong humanga sa mga ito ang mga first year dahil kinikilala nila ang kakayahan ng isa't isa, kaya sinabi ng mga iyon na nais nila na maging katulad ng mga ito kapag third year na sila. Nailang naman si Arakita sa dalawa at sinabing huwag siyang tingnan ng mga first year dahil wala siyang sasabihin na malataos-pusong mensahe. Ngunit bigla siyang nilapitan ni Tudo at sinabing nagsama-sama ang team dahil sa kanya, kaya pinasalamatan siya ni Shinkai, habang sinabi naman ni Fukutomi na walang sino man ang makakapagdala sa kanila ng mas mahusay kundi si Arakita. Namula ang pisngi ni Arakita at napasigaw na lang ito at sinabing tigilan na ng mga iyon ang pagpuri sa kanya. Maya-maya pa ay nakarating na sila sa daan malapit sa dagat, kaya ibig sabihin ay iyon na ang simula ng karera, kaya umarangkada na ang 4. Nagtaka ang isang first year kung bakit may karera, gayong sa pagkakaalam nito ay isa lang iyong masayang biyahe, kaya sinabi dito ni Fujiwara na may finish line ang kurso nila ngayon. Hindi nagtagal ay umarangkada na rin ang grupo ni Izumaida at pumantay sila sa mga third year. Doon ay nagsalita si Izumaida at sinabing mahina ang 4. Binahiran umano ng mga ito ng putik ang ipinagmamalaking kasaysayan ng kanilang paaralan, at nabigo silang manalo sa pangkalahatang klasifikasyon sa Inter-High. Tinagurian pa naman umano ang mga ito na pinakamalakas na koponan, ngunit pangalawa lamang ang kanilang naging pwesto, at para sa Hakone Academy, ang pangalawang pwesto umano ay itinuturing na panghuli. Dagdag pa ni Izumaida na hindi na mababawi ng mga third year ang kanilang dangal sa susunod na taon dahil gagraduate na ang mga ito, kaya't sila ang magmamana ng responsibilidad at handgaring iyon. Noon ay tinitingala at sinusundan ni Izumaida ang 4, ngunit ngayon ay lalampasan umano niya ang mga ito, at patutunayan niya iyon sa pamamagitan ng kanyang lakas na talunin ang mga ito sa huling karera ng 4. Itinaas ni Izumaida ang zipper ng kanyang jersey bilang tanda ng pagdedeklara ng digmaan laban sa mga third year. Nakangiti namang tinanggap ng mga ito ang hamon ni Izumaida, kaya nagsimula na ang laban nila. Dahil nangunguna ang mga third year, umabante si Monomi para mag-draft at sinabing hindi na siya pwedeng matalo at magkamali tulad ng nangyari noon. Ipinangako nito na mananalo na siya ngayon, kaya magde-draft umano ito hanggang sa bumigay ang kanyang mga binti. Ngunit pinigilan ito ni Izumaida at sinabing sa likod na lang si Monomi. Nung una ay nagpumilit pa si Monomi, kaya sinabi ni Kuroda na matagal na itong nagsusumikap mula nung Inter-High, at bilang first year ay hindi umano dapat ako ni Monomi ang ganoong klase ng responsibilidad. Isa pa ay isang climber si Monomi, kaya dapat nitong ipaubaya sa iba ang patag na daan. Matatapos din naman umano ang patag at kasunod yun ay naghihintay sa kanila ang mga paakyat kung saan sila dapat magpakitang gilas, at iyon umano ang ibig sabihin ni Izumaida. Sa ngayon pinapunta muna nila ito sa likod para makapagpahinga at mas makapag-focus. Pagkatapos ay inilabas ni Izumaida ang mga number tag na gawa sa sticker, kaya biniro ito ni Kuroda na talagang kapitan na kung kumilos ito. Ang nakakuha ng numero 1 ay ang ace na si Ashikiba, numero 2 si Kuroda, numero 3 naman ang climber na si Monomi, at ang numero 4 na pinaka-inaasam na numero ni Izumaida bilang pinakamabilis na siklista ng Hakone Academy. Maya-maya pa ay umarangkada na ang 4 para habulin ang mga third year, at hindi nagtagal ay napantayan na nila ang mga ito. Mula doon ay animoy nagpalit ng anyo si Izumaida dahil sa paglabas ng mga muscle nito, at saka umarangkada, bagay na ginantihan naman ni Shinkai hanggang sa magkarera na ang mga ito. Humanga sa dalawa ang first year na si Tekodijo at sinabing gusto niyang maranasan ang huling karera ng mga third year at kung paano magbisikleta si Izumaida, pero hindi umano niya masabayan ang mga iyon. Inalam din nito kung hanggang saan ang laban ng dalawa, kaya sinabi ni Kuroda na kapag lumiko sila sa kanan sa intersection sa Koazo, matatapos na ang mga patag na bahagi ng daan at sa ilalim ng malaking karatula sa harapan nito ay may puting linya na siyang magsisilbing finish line. Samantala, dahil parehong hindi magpapatalo ay dinagdagan pa ng dalawa ang kanilang bilis sa pagpadyak. Habang nagtatagisan ay sinabi ni Shinkai sa sarili na isang mahusay na junior si Izumaida para sa kanya. Matapat umano ito, seryoso, at palaging nakakasabay sa kanya, kaya natutuwa siyang makita itong magtagumpay at lumago. Habang unti-unti silang lumalapit sa finish line ay mas tumitindi pa ang laban ng dalawa, pero sa huli ay si Izumaida ang nanalo. Napangiti na lang si Shinkai habang nagpasalamat naman dito si Izumaida. Dahil sa pagkapanalo ay ipinasa na ni Shinkai kay Izumaida ang numero 4. Nagtaka naman si Izumaida kung bakit nakangiti na lang kanina si Shinkai. Sumagot ito at sinabing hindi rin niya alam, pero sobrang saya lang talaga niya at hindi niya na napigilan.
Maya-maya pa ay lumiko na sila sa kanan at sinabi ni Shinkai na nalalapit na ang yugto ng mga climber at ace, kaya naman hinamon ni Tudo ang kapwa niya climber na si Monami. Habang pareho silang nauuna sa iba ay napansin ni Tudo na hindi umaatake sa kanya si Monami kaya pabiro niya itong tinanong kung hahayaan na lang ba nito na siya ang manalo sa kanilang laban at sa pagiging sikat sa mga kababaihan. Dahil doon ay humabol si Monami at pumantay kay Tudo at doon ay naisip ni Tudo na itanong kung nagkakausap pa ba si Monami at Onoda. Natigilan si Monami at naalala muli ang kanyang pagkatalo nung Inter-High at sa kanya sinagot ang tanong ni Tudo na hindi na dahil busy na siya. Naalala kasi ni Tudo na noong matapos ang award ceremony ay tinanong sa kanya ni Onoda kung nasaan si Monami dahil nais sana niyo na ibalik ang tumbler na ipinangako umano nitong ibabalik dito pagkatapos ng Inter-High. Dahil doon ay agad na tinawag ni Tudo si Monami kaya naibalik na ni Onoda ang tumbler at saka nagpasalamat. Nagtataka ngayon si Tudo kung ano ang ginawa ni Monami sa tumbler kaya tinanong niya ito. Nakayukong sinabi ni Monami na itinapon niya na iyon dahil si Onoda umano ang dahilan kung bakit naging second placer lang ang Hakone Academy. Pinagsisisihan ni Monami na tinulungan pa niya noon si Onoda pero tinanong siya ni Tudo na kung alam ba niya na mangyayari iyon at nakita niyang nakahandusay si Onoda sa bundok ay kung tutulungan ba niya iyon. Natigilan lang si Monami at hindi makasagot sa tanong kaya sinabi ni Tudo na alam niyang tutulungan iyon ni Monami dahil hindi umano nito matitiis na balewalain ang taong nangangailangan ng tulong kaya ibig sabihin ay hindi umano mali ang ginawang desisyon ni Monami. Dagdag pa ni Tudo na ibinigay naman ni Monami ang lahat ng mayroon nito at natalo, at kung patuloy umano nitong naaalala ang nakaraan ay habarin na lang nito ang suot na jersey. Ipinaalala rin ni Tudo ang sinabi niya noon kay Monami na pumadyak lang ng malaya dahil sa huli ay iyon ang estilo ng pagpadyak na pinakamainam para dito. Nakakaramdam umano si Tudo ng pagkainis pag nakikita niyang nagtatago si Monami sa longga kapag naaalala ang tungkol sa dahilan at ranggo. Pero masasabi nito na naging mahalaga na si Onoda para kay Monami at yun umano ang magiging kalaban nito. Dagdag pa ni Tudo na magtutulungan ang dalawa na lumago at palakasin ang isa't isa kaya dapat umanong ingatan ni Monami si Onoda at tawagan yun araw-araw. Para kay Tudo, naiinggit siya kay Monami dahil malapit lang ang karibal nito at maaari ang mga itong magkita at magkarera kahit kailan ang mga ito gustuhin, habang naaalala niya naman si Makishima. Dahil sa mga sinabi ni Tudo ay napangiti na si Monami kaya itinuloy na nila ang karera hanggang si Tudo na ang nauna at nanalo. Dahil doon ay sina Kuroda at Arakita naman ang magkakarera kaya sinimulan na ng mga ito na umarangkada. Habang pumapadyak ng mabilis ay naalala ni Kuroda kung gaano siya katalentado dahil nalalaro niya rin ang ibang sports tulad ng basketball at baseball, at sumali rin siya noon sa swim club kung saan tinalo niya ang high school kaya binansagan siyang sports genius. Nagsimula naman siyang magbisikleta nung elementary pa lang dahil niyaya siya ng isa niyang kaibigan, si Izumaida. Kumpara sa ibang sports na maaari lang laruin sa itinalagang lugar, pinaka nagustuhan ni Kuroda ang pagbibisikleta dahil hanggat may daan ay maaari siyang makapagbisikleta. Dahil doon ay napagdesisyonan niya na sa Hakone Academy na rin pumasok ng high school kasama ni Izumaida, bagay na ikinatuwa nito. Dahil talentado ay maraming sumuporta kay Kuroda sa paghahangad niya noon na makuha ang unang pwesto sa Inter-High. Sa pagpasok nila sa Hakone Academy at sa cycling club, doon niya nakilala si Arakita na noy nakaaway niya dahil sinabihan siya nito ng hindi magagandang salita at kinwestiyon pa ang pagsali niya sa club dahil para kay Arakita ay panglarong basketball lang siya. Pinawian niya noon si Arakita sa pamamagitan ng pagsasabi na puro lang naman ito salita at palaging naghahanap ng paraan para mapasama ang loob ng tao. Dagdag pa niya na hindi naman malakas si Arakita at umaasa lang ito sa karahasan, kaya nagsalita si Arakita at sinabing ipapakita niya kay Kuroda kung paano siya pumadyak kapag ang tanging bagay na lang na meron siya ay ang pagbibisikleta. Sa ganoong paraan niya nakilala si Arakita at sa karera nila ngayon ay masasabi ni Kuroda na ang matalim na paglikaw ni Arakita ang pinakamalakas na katangian nito. Mahusay din umano si Arakita at pumapadyak iyon na para bang nakasalalay ang buhay niyon sa karera, pero kahit ganoon ay nilalayon pa rin ni Kuroda na malampasan si Arakita at siya ang unang makarating sa finish line. Napag-usapan naman nina Izumaida at Shinkai ang tungkol sa karera nina Kuroda at Arakita, at doon ay nabanggit ni Izumaida na matagal na silang magkakilala ni Kuroda dahil magkapitbahay lang sila kaya alam nito na may potensyal si Kuroda at maipapanalo nila ang karera. Maya-maya pa ay naramdaman ni Arakita ang pagbabago kay Kuroda at bigla na itong umarangkada. Nang mga oras na iyon ay sinasabi ni Kuroda sa kanyang sarili na kinamumuhian niya noon si Arakita. Ayaw niyang aminin na tama ito kaya nag-ensayo siya ngunit hindi pa rin siya manalo laban dito. Kaya naman noon ay napagdesisyonan niya na yumuko at makiusap sa harap ni Arakita upang alamin mula rito kung paano siya magiging mas malakas. Sinagot siya ni Arakita at sinabing hindi naman niya makukuha ang lahat ng gustuhin niya sa pamamagitan ng pagyuko, pero nakitaan siya nito ng purong pagnanais na maging mas malakas dahil sa pagyuko niya sa taong kinamumuhian niya. Habang naglalakad pabalik sa silid ay sinabi ni Arakita na kunin ang paraan ng iba para maging mas malakas, at iyon umano ang ginawa niya, at magagawa rin umano iyon ni Kuroda. Dahil doon ay iniisip ni Kuroda na nagpapasalamat siya kay Arakita dahil natutunan niya ang kasiyahan ng pagiging tapat sa isang layunin, habang hindi naman makapaniwala si Arakita na ngayon lang nagsisimulang lumago si Kuroda dahil nagawa siyang talunin nito sa kanilang karera.
Sa huling 500 metro ng karera ay umarangkada na sina Ashikiba at Fukutomi para mag-unahan patungo sa finish line. Naiwan ng mga ito ang dalawa at doon ay sinabi ni Arakita na hindi niya akalaing mauunahan siya ni Kuroda sa huling pal-eco. Napangiti na lang si Kuroda at nagpasalamat. Kasabay niyon ay ang pangako naman ni Ashikiba kay Kuroda na ipapanalo niya ang karera kaya agad nitong ginamit ang metronome dancing. Pamabol si Fukutomi pero sinabi dito ni Ashikiba na hindi niya nahahayaang matalo pa ulit siya sa pangalawang beses dahil iyon ang trabaho niya bilang ace ng Hakone Academy. Gayunpaman sinabayan siya ni Fukutomi sa kanyang paghataw pero sa huli ay si Ashikiba ang nauna at nanalo. Dahil doon ay kinwestiyon ni Arakita si Fukutomi dahil sa pagkatalo nito, habang pinuri naman ni Kuroda si Ashikiba at biniro pa na bibigyan ng pera. Pagkatapos ay lumapit ang bagong henerasyon sa mga third year upang taos-pusong magpasalamat sa 3 taon na serbisyo ng mga ito. Lumapit si Fukutomi sa 4 at sinabing maging mas malakas pa ang mga ito at ibalik ang pagkapanalo ng Hakone Academy sa susunod na Inter-High. Matikas na sumagot ang 4 at pagkatapos ay nagpakuha silang lahat ng litrato bilang remembrance. Samantala, kinagabihan ay bumalik na si Naruko at masaya naman itong sinalubong at kinumusta ni Onoda pero tanging ang pasalubong na takoyaki lang ang naging sagot niya rito.